Halata naman sa Magnolia na nagsisisi talaga sila na malubha sa pag-trade kay Calvin dahil di naman daw inaasahan ng Magnolia na lalayasan sila ng pabigla-bigla ni William Navarro, ang wing na naging kapalit ni Calvin sa trade patungong Northport. Marahil alam ng Northport na may balak si Navarro na umalis ng bansa kaya isinuko nila si Navarro para at least hindi pa rin sila mabawasan kay papano. Without knowing naman para sa Magnolia na may ganitong usapan na pala ang namamagitan sa isang KBL team at ni William Navarro ang mas masaklap. Mag-e-expire ng kontrata niya ngayong buwan at dahil aalis si Navarro, wala nang planong ipag-sign to ng Magnolia. Ito na raw ang magsisilbing gateway ulit para kay Calvin na plano umanong pabalikin ni Boss Al. SGA nakakakampiyan lang, interesadong maging guest team sa PBA sa susunod na conference. Tara, pag-usapan agad natin. Ayaw naman talaga ni Navarro ma-trade at mas lalong ayaw niya yung pinipressure siya sa bawat adjustments. At lumalabas na kaya pala binigay ng NP si Navarro sa Magnolia kasi alam nila na aalis din sa Navarro sa kanila. Mga bagay ito na syempre di alam ng Magnolia. Nakakapagtaka naman kasi na ibibigay nila yung player na nagkaka-average ng almost 20 points per game. At dahil di na nga mapigilan ng Magnolia si Navarro na siyang mag-e-expire ng kontrata ngayong buwan. Ayon sa Magnolia, hindi na raw nila ito ipagsasign. Ibig sabihin din, kapag nawala ng KBL career si Navarro, wala na siyang team na babalikan. Unless kung may kumuha sa kanya bilang isang free agent. So ang tanging pag-asa ni Navarro, yung KBL. Pero dapat consistent ang performance, magandang ipapakita niya kung gusto niya magkaroon ng mahaba-habang karera. Kasi kapag hindi, matutulad lang din siya sa ibang players. Ang Magnolia nakapag-move on na kay Navarro. Ang gusto nila, kunin na lang pabalik si Calvin. E paano nila makukuha pabalik si Calvin? Dalawa lang yan, sa pamamagitan ng trade or yung free agency rule. Sa pagkakaalam ko, ang kontrata ni Calvin next year pa mag-expire sa buwan ng Disyembre. So sa paraan ng trade, ito lang ang pwede para mas mapadali ang paglipat niya. Pwedeng ibigay ng Magnolia ang kanilang second overall pick para kay Calvin at sigurado ako na papayag ng NP. Lugi pa ang Magnolia kasi si Calvin aging na. Pero kahit papano si Calvin, kaya pang umambag ng up to 11 PPG. Pero hindi na yan ang expertise niya ngayon. Kung titingnan mo rin ang performances sa NP, tanging depensa na lang meron si Calvin. Kung ikukumpara mo kay Navarro, mas malaki ang tulong ng depensa ni Calvin kumpara sa opensa ni Navarro na 7 PPG sa kanila. Kahit aging si Calvin, mas fit pa rin siya sa Magnolia. Kaya nga anong pagsisisi? At paghihinayang ngayon ng Magnolia lalo na nalaglag pa sila ng maaga sa playoff contention kahit gumawa sila ng malaking hakbang. Para sa inyo mga quiz, mainam pa ba na kunin ng Magnolia pabalik si Calvin Abueva? Strong Group Athletics nakakakampiyon lang ng back-to-back title sa Jones Cup. Pinapahiwatig ni Charles Tew na ibabandera daw nila sa Philippine Basketball ang talento nila. At sakto, ang PBA naghahanap ng bagong guest team. Sinabi ni Kume sa press con na meron na raw silang at least 2 interesado na teams ang sasali sa next conference. Pero hindi na niya sinabi kung sino-sino yung mga teams na yon. Ang kay Snowbadwa, base sa kanyang mga clue, mukhang SGA na to. Yung isa sa palagay ko isang Chinese-based team na gagawa ng warm-up. Ang iniintay ko talaga na pumasok sa PBA ay SGA. Noon pa man, marami ng mga PBA fans ang gustong makita ang SGA bilang isang guest team. So para ka na rin nanonood ng isa pang version ng Gilas laban sa isang normal na PBA team. Alam niyo mga ko, ibang klase din ng SGA ngayon eh. Kahit sabihin natin na one import lang ang pwede sa PBA, pero marami pa rin silang mga high caliber players na sanay na sa international scene. So imagine niyo lang na nakalaban ng Ginebra or San Miguel or TNT ang SGA. Kaya kayang magkampiyon ng SGA sa PBA? Gilas versus SGA yan. Ang pinaka-exciting part na gusto ko talaga makita. So sana mangyari na talaga. Kung caliber players lang pag-uusapan, ang lahat ng Gilas players natin galing PBA din. In the end, ang Gilas at SGA suportado naman ng SBP. Sa katunayan, may balak pang ang SBP na manguha din ng mga players galing sa kanila na isasalpak sa Gilas gaya ni Keeper at Abando. Pero seryosong tanong ha, sino sa palagay nyo ang mananalo sa SGA versus Gilas na puro complete roster?